Today ay magtuturo tayo ng simpleng hairstyle. Simpleng hair highlights. Alam mo na bang gumawa, mag-drawing ng buhok, mag-highlights gamit ang eraser pencil at brush at pencil? Kung hindi pa ay ituturo ko sa iyo kung paano ito i-drawing. Alam kong kayang-kaya mo itong gawin kaya madali lang naman itong gawin. Magpe-prepare muna tayo ng gamit. Meron tayong paper, pencil, pencil ulit, dark pencil, at eraser pencil. Itong mga ito ang gagamitin natin para makabuo tayo ng buhok na may highlights o blending buhok. Ito ay 4B pencil. Gagamitin natin ito mamaya sa light na part ng buhok o unang patong. Ito naman yung dark. Para ito sa may dark spot ng buhok, tama ba? Para yun sa may dark na part ng hair. Ito naman yung pang highlights natin. Dito natin kukunin yung highlights na buhok na parang blending buhok at maging realistic yung highlights niya. Ngayon ay sisimulan na natin ang pagdrawing ng buhok. Papalabasin na natin yung highlights ng buhok. Ang gagawin natin ay magdodrawing muna tayo ng pattern bago tayo gumawa ng hairstyle. Huwag kayong mag-alala dahil napakasimple lang naman ito. Hindi naman ito mahirap. Hindi gaya ng jowa mo napakahirap basahin. Pencil J! Ngayon ay nakagawa na tayo ng ating susundan. At gagamitin natin itong dark pencil para dito sa may highlights. Mali pala, light muna pala tayo. Itong gamit kong pencil ay is 4B pencil. Sa unang layer mga kapinsil ay gagamitan nga natin ng light pencil para pagpatong natin ng second layer na dark ay maging realistic ito. Dito ay ginamitan ko na nga ng brush para pagpatong natin ng second layer ay lalabas yung pagka-realistic niya. Pero bago natin patungan ng second layer ay ida-dark muna natin itong dito sa ilalim. Dark nga yung ginamit ko dito, dark pencil, kasi nga dark yung sa ilalim ng ating buhok. Ang magpapa-realistic na lang dyan ay yung highlights na gagawin natin mamaya. Pinatungan na nga natin ang pangalawang layer, yung naunang layer kanina na light, para mamaya-maya ay lalabas na yung ating highlights at realistic. Tuloy-tuloy lang natin to. Sana ay nasusundan ninyo yung ating demo. Itong dark pencil pala na gamit natin, ito ay 7B. Pero may mas dark pa dito, yung 8B. Kung napapansin ninyo sa mga pencil na binibili nyo ay mayroong tatak na 2B, 3B, 4B hanggang 8B. Ang ibig sabihin nun ay black. Yung 1B, 2B, 3B, 4B, 6B, 7B, 8B, ito ay black. Ang ibig sabihin naman ng 2H ay hard. At sa HB naman na napapansin ninyo sa pencil ay ang ibig sabihin nito ay hard black. Yan ang ibig sabihin ng mga pencil na nakikita natin na nakatatak dito. Yes, tama. Ngayon ay alam mo na. So ngayon ay discuss na ulit tayo dito sa ginagawa natin. Sa part dito ay dinark ko na rin at mamaya-maya ay pupunasan natin ito ng brush. Ayan, nalagyan na natin siya ng brush. Habang ginagawa natin to ay maglalagay tayo ng mga shoutout natin sa mga followers natin. Pagdating nga dito sa may hati ng buhok ay dapat dark yung gilid. Ibabrush na rin natin to para makuha natin yung highlights ng buhok para maging realistic ito. Tuloy-tuloy lang natin itong pagbabrush natin. Sana all tuloy-tuloy. Shoutout sa may mga jowa dyan. Nagtuloy-tuloy ba kayo? Pencil J! Magbabrush nga tayo dito ng dark gamit ang brush para dito sa mga gagawin natin na highlights na dark. Bakit ako nagda-dark gamit ang brush? Para palabasin natin yung highlights ng ating buhok mamaya at ito yung magiging kabuuan ng ating highlights. At para maging realistic ito ay kailangan mo yang gawin dahil yan yung tamang paggawa ng highlights ng ating buhok o blending buhok natin na idodrawing natin. Kung napapansin ninyo na parang nagiging realistic na siya dahil doon sa dark na ginawa natin kanina, yung dark highlights na ginamitan natin ng brush kanina, yun yung nagpalitaw sa buhok. Habang pinapanood mo to ay pwede mo nang simulan na mag-drawing ng buhok kung makukuha mo. Sa palagay ko ay makukuha mo kasi madali lang naman ito at hindi ito mahirap. Para sa mga kaalaman ng bago ay marami tayong mga technique para sa ating buhok. Ito lang yung una natin tutorial na ganitong klaseng technique na ginagamit natin. Kung napapansin ninyo mga kapinsil ay ginamitan ko dito na medyo malaking brush para i-blend na itong ating buhok.
ang ating hair. Kung napapansin nyo rin mga kapinsil na yung ginamitan natin kaninang dark na highlights ay nakalitaw pa rin dito sa pagblend natin ng ating hair para magmukha na siyang real na buhok at para magmukha na siyang blondie na buhok. Gagamitan natin ng 4B pencil yung ating hair dito sa may taas para lumabas yung hibla para kapag titignan mo ito ay tunay na buhok. Yung dito kasi sa may bandang taas ay para makita yung pinagkatan ng ating buhok. Yung tipong parang ginupit-gupit yung buhok. Yun ang ating palalabasin dito sa hair natin. Nakikita nyo na ba yung itsura ng buhok natin na ginawa natin? Dinagdagan ko na naman ng dark highlights para maging talagang realistic na siya. Yun dito nga sa taas mga kapinsil ay nilagyan ko dito ng dark para makita yung pagkamapits ng ating hair na gagawin. Parang yan yung magiging shadow ng mapits natin. Well, sa susunod na tutorial natin ay i-discuss naman natin yung mga hard pressure ng ating mga pensil o texture ng pensil. Ano-ano ba ang mga texture ng mga pensil na ginagamit natin at yung HB, H at yung B. Kung ano ba talaga ang mga ibig sabihin nito. Pinatong-patungan na nga natin ng mga layer na pag-shade ng ating buhok at para medyo mag-dark nga ito. Finally, ngayon ay gagamitan na natin ng pincer eraser yung ating ginawang buhok. Yung nakikita natin na light dyan, yan yung gagawin natin. Ang gagawin lang natin gamit itong eraser pincer ay buburahin lang natin yung gagawin nating highlights. Kagaya nito. Kung napapansin ninyo yung mga light dyan sa hair na yan, yan yung bubura-burahin natin para palitawin yung highlights ng buhok at para maging blonde ito. Pero bago nyo gawin yun ay kailangan matulis yung eraser pencil ninyo para makontrol ninyo yung pagbuburahan ninyo sa highlights. Napapansin nyo na ba na lumalabas na yung pagka-highlights ng buhok? At unti-unti nang nagiging realistic ito. So ganyan lang ang pagbura ng ating highlights sa ating buhok. Kailangan ay laging matalim o matulis yung ating eraser pencil para makuha natin yung tamang pagguhit natin ng pagbura. At kapag nakita nyo pumupurol na yung eraser pencil, ay tasara mo na ito. Kailangan ay patulisin ulit natin ito para makontrol ulit natin yung pagguhit natin sa highlights. Ang hirap mag voiceover, grabe ba? Para sa kaalaman mo lang. Matulis na ulit yung ating eraser pencil at babalik na ulit tayo dito para humighlights ng ating hair na ginagawa. Sundan nyo lang itong ginagawa ko para matutunan ninyo kung paano gumawa ng highlights na buhok o blending hair para sa mga bago. Pero para sa mga batikan na artist ay panuorin nyo na lang ito. Ganito lang ang paggawa ng hair highlights at realistic na buhok. At para sa mga hindi pa nakakaalam na meron tayong ipapamigay na pencil dito sa page ko. Pero paano ba sumali? Ang gagawin lang ninyo ay wala lang. Wala naman talaga kayong gagawin para lang mapansin at para lang mabigyan kayo ng pencil. Dahil ako na ang kusang mamimili dito. Pero sa mga followers ko lang. Kaya kung hindi kita followers ay hindi kita mabibigyan. Dahil yung mga pencil na ipapamigay ko ay para lang sa mga followers natin. Pero kung talagang kailangan mo at hindi kita followers ay pwede kitang mabigyan. Basta't ba wala kang gamit pang drawing. Balik na tayo dito sa ating ginagawa. Ngayon ay ginamitan ulit natin ng dark pencil yung sa ilalim ng hairs natin na ginagawa. Para i-wave natin yung mga highlights na hindi naka-wave at hindi na dark. At syempre para palitawin yung highlights. Siya nga pala, kung bago ka pa lang dito sa aking mga video o sa video na to, ay wag mo nang kalimutan na mag-follow at mag-like o kaya naman ay mag-share ng aking mga video para maabangan mo at mapanood mo yung ibang video na i-upload natin. Marami pa tayong mga tutorials at mga interesting mga video natin. Binrush nga natin to para naman matakpan o mawala yung pinagburahan ng ating pencil eraser doon sa ating highlights. At para hindi gaanong white yung highlights na ginawa natin, para maging creamy ang kulay nito, buburahin natin yung mga sobra-sobra dito sa may taas para siyang ginugupitan. Parang ginupitan. Ano ba? Ang gulo, no? Ito lang ang pagbura mga kapinsil ng highlights. Bilisan na nga natin ang video. Panoorin nyo muna. So malapit na itong matapos. Ang gagawin naman natin ay yung dito sa may gilid ng hair
ay kailangan na natin itong lagyan ng dark pencil. So ganito lang ang gagawin. Pagdating dito ay dark lang natin to gamit ang pencil bago natin ito i-brush. Ano pa ba ang gusto nyong itutorial natin? I-comment lang ninyo dito sa may baba ng comment section para matutorial natin yan. I-stop muna natin ang voice over natin at tuloy muna kayo sa panonood ng ating tutorial. At pag-aralan ninyo itong mabuti. Nakalimutan ko palang sabihin, dito pala sa may side ay kailangan natin brushin at i-highlights din natin to ng konti. Dito nga pala mga kapinsil ay kailangan natin maglagay ng hibla-hiblang buhok na nakahimulmol para mailabas niya yung makatotohanan ng buhok o yung realistic na hair. At kailangan ay medyo i-dark natin dito ng kunti na lalagyan natin ng parang shadow ng konti dito sa may ilalim ng hair natin sa may noo. Tuloy lang sa panonood. Sana ay may natutunan kayo dito sa simpleng tutorial natin para sa highlights ng buhok na ginawa natin. At sana ay patuloy pa rin po kayo manood ng aking mga videos. At sana ay sumuporta pa rin po kayo sa akin kahit na medyo kunti lang yung ating tutorial. At sana ay naunawaan nyo rin po itong tutorial natin. Ito yung final result. Maraming salamat po sa panonood.